Next. Go to the next, please. And that's the first point. Ito palang number 1 sa class. Tingnan. Hindi na makagad yung kasunod doon. Number 1 yan, point. Ano yung point ko na nakalagay? Kasi meron kang number lang ko yan. So, the first is to acknowledge God as the one who strengthens you. Kilalanin natin ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kasi totoo naman kung hindi natin pwede ipagyamang na ako, ang galing-galing ko sa trabaho ko, nagtatrabaho ako, ilang taon na ako nagtatrabaho. Pero, dapat pa rin natin i-acknowledge si Lord. Ikaw na lang ako trabaho ka. Hindi dahil sa magaling ka. Then, binigyan ka lang ng Lord ng lakas para makapag-work ka. Pero kung wala yung lakas na binibigay sa ni Lord, hindi ka rin na makakatrabaho. Hindi mo pwede sabihin, ay, yung isang ito, bakit kaya yun hindi makapagtrabaho? Eh, pero malay mo, hindi talaga siya ganun kaya at kasi lakas mo. Kaya kung nakakapagtrabaho ka pa ng maraming taon, you don't owe it to yourself, you owe it to God, binigyan ka niya ng lakas para magtrabaho ka. So, God is the one who strengthens us. So, there are 4 points under this. Sabi ko dito ako ng 12. Let's go to letter A. God is the one who strengthens my heart. That's emotional. Psalm 73 verse 26, binasa na natin, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ito po, madalas mo namin makita. Yung sa Facebook, ang dami kong nagpo-post na kung ano-ano mga quotes. Ewan ko kung nakikita niyo, kasi dami kong posts na nakikita mga emotional po na mga quotes. And this is about people na talagang emotional affected. Kasi kapag po yung emosyon ng tao yun ang naapektuhan, parang ang daming nasisira. Once itong heart mo ng tao ay nasaktan, nakurot, ayun po talagang sumisira sa kanya, sa relasyon niya, sa kapwa, at maging sa kanyang relasyon sa church. Kaya kapag ka sa church, may tao mo na mahina yung sa emotion, konti ka lang yung may marinig sa'yo, konti lang yung hindi yung mapansin, biglang magdidisappear yan mawawala. Paano? Hindi po ganun ka-strong ang kanyang emotional. Let's look at this situation. Sa isa, bakit? Ay, maliit lang, hindi siya na. Bakit? Ay, sige, yung isa na yan. Actually, ang picture niya is a broken heart. Isang lalaki babae na sa dulo. Kasi po talaga, kung makikita po natin, ang tao po minsan nagsasabi, pagod na ako eh. Pagod na akong magmahal. Pagod na akong maghintay sa kanya. Eh, ilang araw nang walang text. Hindi nag-chat, hindi tumatawag. Naka-restrain ako. Bakit ganun? Parang napapagod na ako nakain siya. At yun po ganun, magkakaroon ng broken heart. Kaya mahirap po kapag kami nakikipag-boyfriend tayo, nakikipag-relasyon, hindi pa ang lahat puso natin. Kasi kapag na-broken heart ka sa pag-ibig, apektado lahat eh. Wala ka sa mood. Yung nagalit ka sa nanay mo, pag inutusan ka, akala ng nanay mo nagagawin ka, yung pala, nakita mo sa FB yung girlfriend mo, meron kasamang iba, nag-post, yung pala kinis ka dahil meron kayong LQ. So, emotionally, nakaka-apektuhan ka. Pag na-broken heart ka, pati yung church hindi daw maka-attend dahil na-broken heart ka sa ka-church mate mo. Okay. O minsan mo, broken hearted ka sa family. Kasi emotionally, yung pakiramdam mo, hindi ikaw ang pinapansin. And I always tell my children na kayong lahat ay pantay-pantay. Pero hindi naman sila naniniwala sa akin. Sabi ko, bakit naman gano'n? Hindi naman pwede matalino si kasi yung girl ko po, siya yung talagang nag-aaral mabuti. Siya yung scholar. Tapos, hindi, sasabihin nila sa akin na si mama may favorite reason dahil favorite ka daw. Si Tim, si Bert, yung kasama ko last time. Pero that is not true. Lahat ng mga magulang dito makakapag-attest sa akin. Na kahit yung anak niyo, matalino man yan, hindi man yung pareho ng mga nakachieve sa buhay, pero pantay-pantay yan. Yan ang totoo. Dahil kayong lahat ay nanggaling sa tamang ng mother nyo, ng parents nyo. Kaya
Sino paborito ko? Pangalan ko yan. Kasi JJ yung paborito ko dahil gusto ko. Bakit? Bakit si Kate kasi? Pero hindi po yun totoo. Lahat po sila, pare-pareho natin mahal na mga anak natin. So, dapat walang mag-broken heart at walang maglalayas ng bahay. May hindi siya pinapansin. Tapos magbibisyo dahil sasabihin, hindi pantay ang pagmamahal sa bahay. May isang paborito. Pero that's not true. Ako nga, akala ko rin yung bata ako eh. Alam ko yung bata ako, paborito yung kapatid ko. Matalino lang naman siya, mapatilan naman siya. Kung ilan naman meron interaction sa school, pumupunta parents ko. Pero pagdating sa akin, ang pinapupunta yung tita ko. Because they are working, may mga titala sa their company. So hindi sila pwede lagi mag-absent. Eh pagka sa eskwelahan na, pag nakita ko yung tita Helen ko, Helen nandun, pag gano'n, yung kapatid ko, pagka may interaction sa school, palagi nandun si mami, daddy, bakit tita ko kasama ko? Ay, mas ko, mami, daddy, punta din naman kayo sa school, pagka ako. Pero yun, nilalagay lang pala ng away sa isip ko. Because when I grew up, I learned na pareho pala talaga nila kami mahal. My sister and me, pantay lang talaga pagmamahal nila sa amin. Kaya lang, napaka-busy nila doon sa office. Kaya, pagdating sa akin, natataon yung schedule na sila ay mayroong mga kamiting ng layan. So, that's point number 1. Emotionally, let us acknowledge that God is the one who will strengthen our heart for our verse. Wait, thank you! Hindi man yun ayos. Ano yan yun? Yan ang nangyayari pagka na-break ang heart nyo. Okay, at ako hindi lang yan. Siyempre, mababreak ang heart nyo kapag kami nawala sa buhay nyo, pag may namatay, pag may kinuha si Lord. Ayan po, naramdaman ko yung lahat ng klase ng broken heart. Yung broken heart na magka-break ng boyfriend, teenager ba? Tama, 17 years old. Siyempre, hindi lang ang pag-buhay na naman kasi mag-iba sa ngayon eh. Ang pag-buhay na kasi noon, yun lang ano lang. Salita lang na mag-boyfriend kayo, pero hindi kagaya ngayon pag nag-boyfriend, may nangyayari hindi maganda. Nakakapunta kung saan-saan. Nalaman ko yun sa call center, yung mga ka-teammate ko, yung mga naging boyfriend pala nila. Kasi sila yung reset natin, may mga nangyayari para sa kanila. Tapos, sabi ko, sabi niya gano'n, ako dapat pala sinabi niya sa wala dito sa tita to. Tapos sabi ko, ako, ano pa ako eh. Sabi ko, isa lang sa akin, sabi ko talaga, kung sino yung naging asawa ko, yun lang talaga ang aking ano. Siya lang talaga. Sabi naman nila, kawawa ka naman, Mami Lisa. Sa talang buhay mo, isang lalaki lang makitikman mo. Sabi ko, kayo na lang. Napakaano ng mga to, buti na lang, image ko sa kanila, hindi ganun kasama kaya kahit mag-share ko ng word of God sa kanila, maiintindihan nila yun. Kaya pag dadating na ako sa office, nandiyan si Mami Lisa, tigilan nila yung pag-uusap ng tungkol sa mga kapanaman ganyan. Ayun! Ganun po. So, dapat po talaga ay lagi natin isipin na God, kung ano bang hurt na nadanasan natin emotionally, kung nagkaroon tayo ng mga ganyan, mapagdadaanan natin yan, I don't think na meron dito na hindi na broken heart. God is the one who heals our heart. Now, let's go to the next one. Letter B. Ay, ito pala, sige yung post na yan, next. Nakita ko ito, post to ni Janet. Nabasa ko yan. Yan ang isang very true. That the woman who gets her strength from the Lord will never be broken. So, talagang kapag ang Diyos na nagbibigay ng lakas sa puso mo, abay, kahit makibreak ka at iwanan kayang boyfriend mo, wala akong pakialam. Dahil si Lord ang nagbibigay ng lakas sa puso. Si Lord ang nagmamahal sa akin, kahit iwan niya ako, rin nakalaan si Lord para sa akin. Na mas better pa. It's the best for me. Okay, let's now move on to point letter B. So God is the one who